Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid. Ito po si Brother Dick na nag-aanyaya sa inyo na samahan ako dito sa ating talakayang ang kwento sa Biblia. Maging mahinahon tayo at magsimula tayo sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. At muling tinawag ng anghel ni Yahweh mula sa langit si Abraham at sinabi, sabi ni Yahweh, dahil ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak, isinusumpa ko mismo sa aking sarili na pagpapalain kita at paparamihin kong sindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan ang iyong lipi. At lulupigin ng iyong mga inapo ang kanilang mga kaaway at makikita ng lahat ng bansa ng sanlibutan ang aking pagpapala sa pamamagitan ng iyong inapo sapagkat sumunod ka sa akin. Hingin natin ang gabay ng Espiritu Santo. Pumasok ka sa buhay ko, O Espiritu Santo, upang ang lahat ng aking kaisipan ay maging banal. Gumalaw ka sa buhay ko, O Espiritu Santo, upang ang aking gawa ay maging banal rin. Gumukin mo ang puso ko, O Espiritu Santo, na mahalin ko kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang may pagtanggol ko ang lahat ng banal. Gabayan mo ako, O Espiritu Santo, upang ako ay laging maging banal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang tatalakayin natin sa sesyon na ito ay manggagaling sa panahon ng mga ama ng angkan. At ito ay ang kwento ng buhay ni Isaac. Ang kwento ng buhay ni Isaac ay matatagpuan natin sa ika-22 kabanata hanggang sa ika-23 taludtod ng ika-25 kabanata ng Aklat ng Henesis. At ito ang nasusulat sa una hanggang ikalawang taludtod ng ika-22 kabanata ng Henesis. Makalipas ang ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham! At sumagot siya, narito ako. At sinabi ng Diyos, kunin ang iyong anak na lalaki, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na iyong minamahal, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang isang sinunog na handog sa isa sa mga bundok doon na ituturo ko sa iyo. At ito ang nais ipahatid sa atin ng ating mga nabasa. Ito ay isang pagsubok ng pananampalataya, tiwala at pagkakamasunurin sa Diyos. Ito ang kahuli-hulihan na pagpaparamdam ng Diyos kay Abraham. Ito rin ang kanyang huling utos kay Abraham. At ito ay pagkakataon na binigay kay Abraham upang patunayan ang kanyang sarili sa Diyos. Ang una niyang pagsubok ay tungkol sa pananampalataya at pagsunod sa utos. Ang huling pagsubok ay hindi lamang ganoon, kundi pagsubok na rin ng tiwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa gitna ng naglalakihang mga hadlang. Sinasabi na ang pangyayaring ito ng pag-aalay kay Isaac ay isang pangunang pangitain ng mangyayaring pag-aalay ng kaisa-isang anak ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pagkakataong ito, binigil ng Diyos ang pag-aalay kay Isaac. Ngunit ang pag-aalay ng anak ng Diyos ay kinakailangang maituloy hanggang sa kamatayan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At ito naman ang nasusulat sa ika-3 hanggang ika-4 na taludtod
ng 24 na kabanata ng Henesis. Sumumpa ka sa akin sa ngalan ni Yahweh Diyos ng langit at Diyos ng lupa na hindi mo ikukuha ng asawa ang aking anak sa mga dalaga ng Kanaan. Sa halip, magpunta ka sa aking bayan para kumuha sa aking mga kamag-anak ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. At ito naman ang nais ihatid sa atin ng ating mga nabasa. Ang mapapangasawa ni Isaac ay kinakailangang galing sa lahi ni Abraham upang matupad ang paggagalingan ng pangakong tagapagligtas. Dahil dito, ipinadala ng Diyos ang anghel upang matagpuan ang tamang babae para kay Isaac. Ang pagsagot ng oo ni Rebecca sa tanong ng tagapagdala ng balita para kay Isaac ay isang pangunahing pangitain ng pagiging sagot rin ni Maria nang siya ay dalawin ng anghel na si Gabriel na tagapagdala naman ng balita ng Diyos. Ito ang kasiguruhan na magpapatuloy ang pangakong pagpapala para sa buong mundo. At ito naman ang nasusulat sa 21 hanggang 23 taludtod ng 25 kabanata ng Henesis. Nanalangin si Isaac kay Yahweh para sa kanyang asawa sapagkat ito ay baog. Dininig naman siya ni Yahweh at naglihi si Rebecca ang asawa niya. Sa tiyan pa lamang ay nagtutulakan na ang mga bata. Isinama ito ng loob ni Rebecca at sinabi niya, "Bakit pa ako patuloy na nabubuhay kung ganito rin lamang?" Kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Sinabi sa kanya ni Yahweh, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan at 2 bayan mula sa iyo ang maghihiwalay. Magiging mas malakas ang isa at maglilingkod ang panganay sa bunso. At ito naman ang nais ihatid ng ating mga nabasa. Gaya ni Sarah, si Rebecca rin ay baog. Ang anak na magiging tagapagpatuloy ng angkan at panggagalingan ng tagapagligtas ay muling matutuloy ng hindi dahil sa saloobin ng tao, ngunit dahil sa saloobin ng Diyos. Ang Diyos ang tuloy na may hawak ng kapangyarihan upang matuloy ang pangako. Walang hindi magagawa ang Panginoon. Ang kanilang pagkabaog ay nabaliktad ng kapangyarihan ng Diyos. Kambal ang mga anak ni Isaac at Rebecca. Hindi pa man napapanganak ang kambal ni Isaac, nagsabi na ng propesiya ang Diyos tungkol sa kanila, na ang bunso ang magiging mas malakas sa dalawa at siya ang magpapatuloy ng basbas at pangako kay Abraham. Makatapos natin pag-aralan ang basahin na galing sa Biblia, nararapat naman nating pag-isipang maigi ang ating mga napag-aralan at nguyain mabuti ang ating mga nakain na kaalaman upang ito ay ating pakinabangan. Mahalaga ang ating mga komento, ideya, saloobin, mensaheng natanggap, pagkakaunawa, at mga udyok ng Espiritu ukol sa ating tinalakay sa mga salita ng Diyos. Simulan natin ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang maikling panalangin bilang pasasalamat sa Diyos na nakipagtakbo sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Narito ang ilang katanungan na magsisilbing gabay natin sa ating pagninilay. Paano mo maipapakita na tunay at tapat ang iyong pananampalataya at tiwala sa Diyos? Pangalawa, kaya mo bang tanggapin ang saloobin ng Diyos kung ito ay hindi naaayon sa iyong saloobin? Pangatlo, ano ang tumawag ng iyong pansin sa sesyon na ito? At pang-apat, paano mo
maisa sa buhay ang mensahe ng sesyon na ito. Sa ating susunod na sesyon, ang tatalakayin natin ay galing pa rin sa panahon ng mga ama ng angkan. At ito ay ang kwento ni Esau at ni Jacob. Ito ay matatagpuan natin sa ika-24 na taludtod ng ika-25 kabanata hanggang ika-27 kabanata ng Henesis. Huwag nating kalimutan na basahin ang mga takdang aralin. Hanggang sa susunod na sesyon, ito po si Brother Dick na pangsamantalang namamaalam at inaanyayahan kayong samahan ako sa ating pangwakas na panalangin. Maging mahinahon tayo at alamin natin na laging nasa tabi lang natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, turuan ninyo kami na magtiwala sa inyong salita at hindi sa aming kaisipang pantao. Turuan ninyo kami na maging malapit sa inyo upang maunawaan namin ang inyong mga salita at maging maliwanag sa amin ang inyong mga plano. Pakinggan at pagnilayan natin sa ating mga puso ang susunod na awitin at gawin natin itong bahagi ng ating pangwakas na panalangin. Diyos ay dakila.
duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.